Okay, magandang umaga muli mga kapatid at sa umagang ito ay babalik na tayo sa ating pong pag-aaral sa Aklat ng Galatia. Ang series natin ay pinamagat na natin Gospel of True Freedom. So may mga isang buwan yata na tayo po ay tumigil saglit, pero ngayon ay babalikan na natin ang mga hindi pa natin natatapos na mga talata at kabanata sa aklat na ito. Sa pagkakataong ito, nais ko kayong anyayahan na basahin natin ang Galatia, Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 15. Galatians, chapter 5, verses 13 to 15. Aking babasahin ito sa ang Biblia. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 15. Ngunit kung kayo-kayo ay nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo ay magkaubusan. Ito po ang salita ng Panginoon. Sa aking palagay, marami ay patuloy na sumisigaw ng kalayaan sa ating panahon. Ang mga mamamayan na nakatira sa Middle East ay sumisigaw ng kalayaan mula dito sa nakatatakot at nakamamatay na digmaan. Ang mga bansa na tulad naman natin ay sumisigaw naman ng kalayaan mula sa napakataas na presyo ng langis, no? Na siyang magiging catalyst para magkaroon naman ng problema maging ang ating economy. Ang iba naman ay sumisigaw ng kalayaan mula sa oppression, poverty, sickness, broken marriages, o yung iba ay unjust employers, mga mababagsik o malulupit na mga amo. Ang mga estudyante, palagay ko, ay may hangarin ding makalaya mula sa mga requirements na meron sila sa school, mga makumpleto nila ito at mga exam na dapat ay maipasa na nila. Pero meron namang iba na naghahangad ng kalayaan simply because they want to do whatever they want to do. Gusto nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin. Naalala ko, meron po akong isang kaibigan nung aking kabataan. Siguro mga 16 or 17 years old ako. Yung kaibigan kong yon ay isang Amerikana. At isa sa mga gusto niyang mangyari, sabi niya, maging 18 years old na siya. Hindi dahil gusto niya mag-celebrate ng kanyang debut, kundi gusto niya nang makalaya sa kanyang mga magulang. Gusto na siyang makaalis doon sa kanilang tahanan at magawa kung ano ang gusto niyang gawin without the restriction of her parents. So, ganyan, lalo na sa Amerika at sa mga bansa na nasa West, no? Pagdating mo ng 18 years old, now, parang unti-unti nang mawawalan ng karapatan ng mga magulang mo, kaya magagawa mo na kung ano ang gusto mong gawin. Yun naman ang iba. Ganon ang gusto nila na kalayaan. Ang tema ng kalayaan ay napaka-sentro dito sa aklat ng Galatia. In fact, as I mentioned it last time, 10 beses binanggit yung salitang freedom or liberty. Kaya nga't sinasabi ng maraming mga teologo that the book of Galatians is the Magna Carta of Christian liberty. Totoo mga kapatid na si Kristo kasi ang nagbigay ng kalayaan sa atin mula sa gapos o demand ng batas. At ang katotohanan ito ay dinipensa ni Apostol Pablo sa mga naunang mga kabanata na napag-aralan na natin. Pagdating sa chapters 5 and 6, dito ay nagsimulang ipaliwanag ni Apostol Pablo na ang kalayaan na meron tayo kay Kristo mula sa pagkagapos o sa demand ng law ay dapat makita sa ating pang-araw-araw na buhay.
It should be lived out in daily life. Ang Ebanghelyo ni Kristo na siyang sumasagot sa demand ng batas, no? Ay dapat ngayon merong practical na implikasyon o application sa buhay natin. Alam natin na mabigat o matindi ang ginawang kalayaan na ginawa ni Kristo para sa atin. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, walang sino man ay pwedeng mapawalang sala sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat si Kristo ang siyang tumupad ng lahat ng hinihingi ng batas para sa atin. At ang sino mang nagbigay ng kanilang tiwala sa Kanya ay napalaya sa sumpa ng kasalanan, sa hatol ng batas. Yan ang ginawa ni Kristo sa ating lahat. At dahil doon, meron tayong lakas sa ating pagpapatuloy, sa ating pananampalataya. Meron tayong dahilan para magpakatibay at mabuhay sa katotohanan. Pero pagdating sa mga binasa natin ngayon, mapapansin ninyo na merong warning dito si Apostol Pablo na dapat din nating tingnan. There are warnings that we must heed. There are tendencies that we must avoid in exercising Christian freedom. Ito yung bibigyang pansin ni Apostol Pablo sa 3 talata na binasa natin. At yun ang siyang paalala sa ating lahat ngayon. At yun po ang magiging mensahe ng ating pong pag-aaral ngayon pong umaga. This is the message. True Christian freedom is not doing as we wish, but serving others with our best. Let me underscore. True Christian freedom is not doing as we wish, but serving others with our best. And I have two headings this morning. First of all, Christian freedom is not a license to sin. Ang kalayaang Kristiyano ay hindi lisensya para gumawa ng kasalanan. Pangalawa, Christian freedom is a life of service. Ito ay buhay ng paglilingkod. So, unahin natin yung first heading. Christian freedom is not a license to sin. Ano ba nangyayari kapag ang Ebanghelyo ng biyaya, yung tinatawag nating free grace, ay maipangaral o mailahad? Anong nangyayari? May dalawang pwedeng mangyari. Ang una, ang isang tao na nakarinig nito ay maaaring maligtas, manampalataya, tumugon ng merong positibong tugon. Manampalataya siya sa Ebanghelyo ng biyaya. Ang pagkakaroon ng iglesia sa Galacia ay isang pruweba na mayroong tumugon sa pangangaral ni Pablo. The very existence of the Galatian church is proof of this. Nung si Pablo nangaral ng kaligtasan sa pamamagitan ng krus ni Kristo, marami na nampalataya, marami nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo, no? Sila'y naging bahagi ng iglesia. Hindi lang iglesyang universal, kundi iglesyang lokal doon sa Galacia. Ganon talaga ang nangyayari, mga kapatid, kapag ang isang tao ay nakapakikinig ng mabuting balita, ng libreng biyaya o ng biyayang walang bayad sa pamamagitan ng buhay at gawa ni Kristo. May nagsisisi ng kasalanan, may nananampalataya at nakararanas ng totoong kalayaan mula sa demand and condemnation of the law, and begin to enjoy the liberty of being the children of God. So yun ang una. Pero meron ding pangalawa. Ang pangalawa ay negatibo naman. Maaaring ma-confuse ang isang tao kapag napakinggan niya ang pangangaral patungkol sa biyaya ng kaligtasan. O maaaring maging kritiko siya rito o mag-raise siya ng objection patungkol dito. At sasabihin niya, tika muna, kung ang kaligtasan pala ay hindi sa gagawin ko, wala sa anumang bagay na gagawin ko, kundi sa gagawin lang ng Diyos para sa akin, ibig sabihin, lahat ng gagawin ko, walang epekto o hindi makaka-apekto sa kaligtasan ko. So, pwedeng ganun na maging idea, di ba? Kasi nga, di ba, sabi nga natin, wala kang ambag
pagdating sa kaligtasan mo eh. Kahit ang mabubuting gawa mo. In fact, pati yung pananampalataya mo, hindi rin yan galing sa iyo. Kaloob din ng Diyos yan. Maging yung pagsisisi mo, kaya ka nagsisi ng kasalanan, pinagkalooban ka ng pagsisisi ng Panginoon. So wala ka talagang bahagi o ambag sa kaligtasan mo. Eh kung ganon, lahat ng gagawin ko ngayon, wala ring epekto o hindi rin makakaapekto doon sa kaligtasan na meron ako. So kung gagawa ako ng kasalanan, hindi maapektuhan ang aking kaligtasan. Kung magpapakagumon ako sa mga bagay na mali, hindi maapektuhan ang aking kaligtasan. Yun ang papasok sa isip ng iba. No? Iisipin nila na, total naman pala, gawa lang yan ng Diyos. Hindi, wala akong bahagi dyan. Lahat ng gagawin ko, hindi maapektuhan kung ano yung meron sa akin na ibinigay ng Diyos. Alam nyo, ito ay nagre-reflect ng misunderstanding sa isipan ng mga tao hindi pa talaga na renew ang kanilang kaisipan. Ganito ang resulta ng mga ganitong kaisipan. Di ba? Narinig niyo yung mga nagsasabi ng ganito na free from the law. What a blessed condition. I can sin all I want and still have a remission. You see? This is the mindset of the people na hindi talaga naintindihan at hindi niya naranasan ang biyaya ng kaligtasan. Titingnan niya ito na isang lisensya para gumawa ng mali. Nire-reduce niya yung free grace doon sa tinatawag nating cheap grace. Nagiging cheap yung biyaya. They make freedom caused by grace a license to sin. At paano nai-express ng mga tao na may maling kaisipan patungkol sa biyaya ng kaligtasan at kalayaang ibinigay ni Kristo sa mga taong iniligtas niya, paano nila ini-express ito sa maling paraan? Unang-una, tinawag ko itong license in self-indulging or license is self-indulging. O yung salita nga sa Tagalog niyan, magpakasasa. Verse 13a, for you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Now, gusto ko ipaliwanag saglit, mga kapatid, kung ano yung ibig sabihin ng flesh. Kasi madalas kapag binabanggit yung flesh, ang iniisip ng mga nagbabasa, tumutukoy ito sa katawan. Ito yung katawan natin. In fact, pag ginamit po yung salitang flesh at saka yung body, lalo na sa gamit ni Apostol Pablo, no? Kaya mahalaga yung tinatawag nating New Testament theology. Kasi ang mga author, may kanya-kanyang meaning sa mga salita na ginagamit nila. Alam mo, si Paul, kapag ginamit niya yung salitang flesh, hindi niya tinutukoy body. No? Kasi alam niyo yung salitang body sa wikang Griego ay soma. No? Hindi suma, kundi soma. Soma, doon ang galing yung salitang somatic. Narinig niyo na yung mga body cells, somatic yan. O kaya yung psychosomatic. Narinig niyo na yung salita, yung psychosomatic, mga karamdaman sa katawan, dulot ng mga mental issues. No? May mga kung ano-anong pinag-iisip mo, stress sa utak mo, may nararamdaman ka sa katawan mo. May mga panahon na may mga taong sumasakit ang ngipin, hindi dahil may bulok doon sa ngipin niya, o hindi dahil sa may problema yung ugat ng ngipin niya. Ang totoo, ang tawag doon ay psychosomatic. Isipin kung ano-anong mga bagay na nandoon sa utak niya na nakakaapekto sa kanyang physical na katawan. Ang tawag doon, psychosomatic. Now, kapag ginagamit ni Paul yung salitang flesh, hindi yung katawan, kundi yung katawan bahagi lang. Pag ginagamit niya yung salitang flesh, sa wikang Griego ay sarx, ang ibig niyang sabihin dito ay inner inclination to sin. Ang tao bilang makasalanan, meron tayong inner inclination to sin. Meron tayong, yung fallen nature natin, meron doon bahagi na, kung tawagin natin, corrupt nature marked by weakness and depravity. Kasama rito yung ating
katawan sa fallen condition in one respect, pero when Paul used the word flesh, primarily, it refers to the inner inclination. Ang isang tao, meron siyang pagkiling sa kasalanan. Kaya minsan naririnig yung salitang craving, di ba? Nagkikrave ako ng ice cream. Ano? Nagkikrave ako ng lechon. Ganun, di ba? At yung salitang yan, hindi yan katawan actually. Kundi yan ay sa inner man. Yung bahagi ng ating pagkatao. No? Sa bilang fallen, meron tayong inclination sa kasalanan. Ang tawag doon, flesh. Flesh. No? Ngayon, naging Christian na tayo. Naging mananampalataya na tayo. Hindi na wala yun. Andun pa rin yun. Huwag niyong iisipin na kapag ka naging Christian ka, wala ka nang iniisip na mali. Wala ka nang hinahangad na mga bagay na masama, puro mabubuti. Ngayon, sinong aamin sa inyo rito? O sinong magsasabi sa inyo na ganun nga talaga ang nasa isip nyo lagi at hangarin? Wala. Hindi ba? Meron pa rin inner inclination to sin. Pero pagkaiba na ngayon, sapagkat tayo mga Christian na, alam na natin na hindi na ito tama. Dapat na nating labanan. At ang panawagan sa atin, labanan natin, no? Itong mga inner inclination na ito na nandito sa loob ng ating pagkatao. At hindi lang ito may kinalaman sa katawan natin, kundi sa isip natin, sa damdamin natin, sa pagkatao natin. We are called to resist this inclination to sin. And Paul exhorts us, do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Na maganda yung gamit ng New International Version or NIV, kinapture niya yung pinakapunto ng salita. Sabi niya, do not use your freedom to indulge to the flesh or to the sinful nature. So the reality is that we should not use our freedom to gratify the flesh. For gratifying the flesh is not freedom at all. Kung pagbibigyan natin yung mga inner inclination natin sa kasalanan, sa kamalian, ang lagi nating pagbibigyan, alam mo, lalabas niyan, baka hindi ka pa Christian. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa John 8:34, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Now, we are not slave to sin anymore if you're a Christian. You have now the power to fight sin. Well, still there is an inclination, still there is the longing sometimes, there is the desire, but now we have the power to fight that sin. We have the knowledge and wisdom to recognize that this is sin, and therefore we have to fight, we have to resist such a sin. Because if you don't resist, no? Lahat ng mga inclination mo sa kasalanan, lagi mong pinagbibigyan, ay baka ibig sabihin nun, hanggang ngayon, ikaw ay alipin pa rin ng kasalanan at wala ka pa sa Panginoon. So license, therefore, brethren, is not liberty but bondage. True liberty comes when Christ sets us free from sin, not for sin. Ang totoong kalayaan ay noong tayo ay pinalaya mula sa kasalanan at hindi para sa kasalanan. So yun ang una. License is self-indulging. But number two, license leads to self-destroying. Or license is self-destroying. Verse 15. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Sa Tagalog, no? Ngunit kung kayo ay nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo magkaubusan. Na alam nyo, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng idea kung ano nangyayari sa iglesia sa Galacia. No? Dahil meron marahil na kaguluhan, parang civil war sa loob ng church. No? Kasi merong maaring quarrel, merong argument, may dispute,
may division. At maaring some of these conflicts may have been doctrinal. Bakit? Nakapasok yung mga Judaizers eh. At sinasabi ng mga Judaizer, nagboboss sila. O kami, mga tuli sa laman. Hindi lang kami mga nanampalataya kay Kristo. Tinuli rin kami. Kompleto. No? Ang kaligtasan namin. So ano nangyayari? Sinasabi nila, mas tama kami kaysa sa inyo. May kulang sa doktrina ninyo. Pero pwede rin naman, yung ganyang klase ng conflict, hindi lamang doctrinal, kundi pwede nating sabihin social conflict. Kasi alam nyo, pagka sinasabi mo, alam mo kami, kompleto kami, kayo kulang, nagkakaroon ng, kumbaga parang, kung ilalagay natin sa social aspect, mayroong racism sa loob ng iglesia. No? Mayroong mga elitism sa loob ng iglesia. Mayroong parang elitista kasi sila mga tuli na mga Christian at yung mga iba ay hindi. No? So mayroong elitism na nangyayari sa loob ng iglesia. At hindi naman binanggit ng eksakto ni Pablo yung mga specific dito, pero nakikita ni Pablo na maaaring mag-cause ito kapag ito'y nagpatuloy, na mag-cause ito ng tinatawag na pagkasira, pagkawasak ng iglesia. Alam niyo mga kapatid, sa maraming taon ng observation ko, masasabi ko na yung mga ugat, kung bakit may mga division sa loob ng church, bakit may mga nadi-divide na mga church, merong dahilan, merong reason yung tinatawag na doctrines. No, meron ding reason minsan yung personality conflict, 'di ba? Yung mga banggaan ng personalidad. Pero mas marami rito ang pinakaugat selfishness. No, yung pagiging makasarili. Yung bang desire for power, desire for recognition, desire to receive credit. Yung kasi yung pinaka-core ng puso ng isang tao eh. Ang totoo, ang core of the human heart is not simply longing for wealth or fame, but for power. Kasi when you have power to command. You have power to control. You have power to dominate. Kaya mapapansin nyo, nasa puso yan ng mga mahihirap na tao, magkaroon ng kapangyarihan. Nasa puso rin yan ng mga mayayaman na, magkaroon ng kapangyarihan. Hindi ba? Because, kung meron kang kapangyarihan, meron kang kapangyarihang mag-utos. Meron kang kapangyarihang kumontrol. At yan ay nasa core ng puso ng sino man sa atin. At yun ang dapat na labanan. Yun ang dapat iwaksi. Yun ang dapat i-resist. Mga kapatid, si John Calvin, sa kanyang commentary, nais ko lang i-quote ito, sabi niya, when the devil tempts us into disputes, the resulting division within the church can only lead to the ruin and destruction of the whole body. How tragic and irrational it is that we, who are members of the same body, would willingly contribute to our own destruction. Tama ba yun? Tama yung observation ni John Calvin? Mga kapatid, hindi ito false humility. Baka isipin niya, nagpo-false humility ako. Pero gusto kong sabihin sa inyo, at aminado ako na hindi ako kasing galing ng marami mga teachers at mga reformers in our time ngayon. Pero nag-i-struggle akong maintindihan, bakit may mga tao na gagamitin nila yung social media para atakihin yung kanilang kapwa Kristiyano. Hindi ko maintindihan yun. Kahit baka mahina bang utak ko? Bakit ganon? No? Yung, they will use the social media platform and attack fellow Christians. No? Hindi, tapos dahilan, in the name of the truth. No? Such action for me do not build up the church. They tear it down. And in its essence, it is self-destruction. Halimbawa, kung sasabihin ko sa mga tao, ang mga pangit na ugali ng asawa ko, nangyari lang, may pangit na ugali, no? At
Lahat kikwento ko sa inyo. Lahat. Sino sinisira ko? Di ba ako rin? Hindi ba't ako rin? Hindi lang chinichismis ko o sinisiraan ko ang asawa ko, sinisira ko sarili ko. Yun yung ibig kong sabihin, at yun ang ibig sabihin ni Pablo rito. Na pag ginamit mo yung kalayaan mo, kinakailangan gamitin mo ito hindi para bigyang daan ang gawa ng laman. Hindi para magkaroon ng self-destruction. Kaya, ganun din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung gagamitin mo yung social media, no, para i-express mo yung damdamin mo laban sa isang tao, you are destroying yourself. No, lalo na kung yung taong yun, kapatid mo. Kasama mo sa church. Kasama mo sa reform community. No? Kaya, iwasan natin ang mga bagay na ito. Sapagkat kapag gumagawa tayo ng ganitong bagay, we are hurting our own body. We are in effect destroying ourselves. Because Christian freedom, brethren, is not a license to sin. Christian freedom is a means to build up one another in love. That's number one. Christian freedom is not a license to sin. Secondly, Christian freedom is a life of service. What kind of service? Dalawang bagay. First, I call this one a loving service. Verse 13b. But through love, serve one another. So Christian freedom is the freedom to serve. It is a freedom from self-interest and selfishness. Ano ba yung self-interest, selfishness? Ito yung mga ugali ng isang natural fallen humanity. Wala na tayo ron eh. Wala na tayo sa ganong klase ng buhay. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ngayon, ang sabi ni Pablo, alipin na tayo ng isa't isa. Napansin niyo yung sinabi niya? Alipin na daw tayo ng isa't isa. Sabi niya, basahin ko Sabi niya rito, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Hindi ka na dapat alipin ng kasalanan, alipin ka ng bawat isa. Ako'y alipin ninyo, kayo'y alipin din ng inyong lingkod. Tayo ay alipin ng isa't isa. What deeply moved me, brethren, during the recent camp was not merely na natapos natin yung camp na ito na we accomplish well. No? Kundi, alam niyo, nakita ko, yung buong church, no? Especially yung mga committees natin, they set aside personal concerns and they devoted themselves wholeheartedly for the welfares of others. And that is what love truly means. Serve people. No? Be servant of people. Maging alipin ng isa't isa. At naniniwala ako na hindi ito a matter of personality. No? Sabi, siguro talagang meron tayong mga tinatawag na character na ganyan. I don't believe so, brethren. We have no natural inclination to do this. Because bilang makasalanan, we tend or bend towards selfishness. Ang talagang killing natin, sarili natin. Kung bakit may ganitong hangarin, ito'y resulta ng ating pagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo. Si Kristo na siyang perpektong kumakatawan ng tinatawag na servant-hearted character. Isang Diyos na dakila. Naging mababa. Naging taong tulad natin. Nagpakababa. Siya ang totoong epitome ng servant heart character. Philippians 2:5-7. Basahin natin. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself
by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Ito nakita natin si Kristo, talagang epitome ng lahat ng ito. At nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya, kaya meron kang dapat ganong klase ng karakter. A freedom na hindi self-seeking, kundi self-sacrificing. The remarkable truth is that ito ang talagang tunay na slavery. Hindi slave sa kasalanan, kundi slave sa paglilingkod. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay ng halimbawa nito sa atin. Kaya, mga kapatid, let us use our freedom to serve with love. Pero hindi lamang tinawag ko itong loving service, kundi lawful service. Verse 14, for the whole law is fulfilled with one word, you shall love your neighbor as yourself. Now, sinabi ni Paul, the whole law. Ano ba ibig sabihin ng whole law? No? Ibig niya sabihin, hindi lang yung letra ng batas, yung titik ng batas, the letter of the law, kundi yung espiritu, yung intent ng law na ni-reveal doon sa Leviticus 19:18, love your neighbor as yourself. Pagkatapos, ginamit ni Jesus Christ sa Matthew 22:39, sinum up niya yung buong batas sa isang salita. Sabi niya, love. Love your God with all your heart and love your neighbor as yourself. Now, specifically, ang kinote lang ni Paul, yung pangalawang bahagi. Pagmamahal sa kapwa. Tulad ng iyong sarili. Sabi niya, loving your neighbor as yourself. This is what the law is truly about. A call to love God and to love others. Alam niyo mga kapatid, kung naiintindihan talaga natin, hindi lamang yung letra ng batas, kundi yung espiritu at intensyon ng batas, maiintindihan natin anong ibig sabihin ng love. To understand the law in its intent and in its spirit is to understand the true meaning of love. Kasi kung nakafocus lang tayo sa letra, hindi natin tinitingnan yung espiritu, mahuhulog tayo sa tinatawag na legalism. Pero pag nakita natin yung intention, marirecognize natin ultimately ito ay panawagan ng pag-ibig, particularly pag-ibig sa ating kapatid. Love to our brethren. To love our neighbor as ourselves does not mean that we are being taught to love ourselves first. Diba? Ganun yung isang isip ng iba eh. Oh. Diba? Para mahalin mo ang iyong kapwa ng totoo, dapat matuto ka munang magmahal sa iyong sarili. Diba ganyan mga naririnig natin sa mga pop psychology o kaya yung tinatawag nating motion picture, mga movies, no? Pag nanonood kayo, di ba? Sa mga ini-interview ng mga artista na mga naghiwalay sa asawa nila, di ba? Tatanungin ni Tito Boy, o ano ang dahilan kung bakit pagkatapos ng maraming taon ng inyong pagsasamay, nagpasya kayong maghiwalay? Kasi po, Tito Boy, naunawaan ko ngayon na dapat mahalin ko muna ang aking sarili. Magtira na, wala na. Nung ako'y nagmahal din ako, nagtira sa aking sarili. Ibinigay ko na ang lahat. Ngayon, ang pagkakataong, mahalin ko naman ang aking sarili. Di ba yun sinasabi? Yun ba yun, mga kapatid? Yan ang common idea eh. Pero ang totoo, hindi natin makikita na utos na mahalin mo yung sarili. Kasi, yung mga talata na binabasa natin, Leviticus 19:18, yan ang unang binanggit yan, Matthew 22:39, and then here, Galatians chapter 5, verse 14. Di ba? Lahat ng yan, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, lahat ng yan, ay hindi utos para mahalin ang sarili. Kasi ina-assume na nung batas na mahal mo na yung sarili mo.
Walang sino man sa atin dito, hindi nagmamahal sa sarili. We all love ourselves, right? Minsan nga, kahit na hindi mo gusto ang tsura ng mukha mo, mahal mo pa rin yan eh. Kahit na nga, hindi mo gusto yung pangalan mo, dahil ito, pangalan ko, di ba? Mga pangalan, Procopio, Tiburcio, mga ganun. Ayaw mo na, pero mahal mo pa rin ang sarili mo. Totoo lang, kung aaminin nyo. Ako, naniniwala, maging yung mga nagsisuicide, kaya nagsisuicide, mahal nila sarili nila eh. Yung mga nagpapakamatay, bakit? Kasi nga, meron silang gustong maramdaman. At yung nararamdaman nila yun, hindi na nila nararamdaman, gusto na nilang utasin ang kanilang sarili. Alala ko, meron ako napanood, matagal na to, may napanood akong pelikula eh. Patungkol ito sa isang katulong na pinagbintangan siya na pumatay sa kanyang amo. Ewan ko kung napanood niya yan, ano? Nakalimutan ko yung yung title ng pelikula. It's an American movie. No? Tapos, kaya siya pinagbintangan dahil sa investigasyon ng mga pulis, nakita nila na yung mayamang amo niya, isang babaeng mayaman, lahat ng kayamanan sa last will and testament, pinamana sa kanya. Kaya iniisip ng mga pulis, pinatay nito yung amo niya. Kasi para makuha niya kagad kung ano yung mana sa kanya. Kasi pinamana lahat sa kanya eh. Pero ang katotohanan, hindi niya alam na pinamanahan siya. Wala siyang alam. No? Kasi nagtrabaho siya doon sa babaeng yun na mayaman, no, bilang katulong. Noong dumating yung time na yung babaeng mayaman ay nagkasakit na, di na nakakatayo, di na nakakakain kinakailangan niyang alalayan, lahat, no? Puro alalay mula sa kanya. Tawag nito, nag-caregiver na rin siya. Now, ang totoo, yung babae, hindi siya talaga pinatay, kundi nagpakamatay. Kasi siguro, for some reason, no, nung nakaupo siya sa wheelchair, nakalingat yung nag-aalaga, pinaandar niya yung wheelchair niya. Nagpatihulog doon sa hagdanan. Pagdating doon, sa baba, di siyempre, tumama yung ulo, patay. Pero bago namatay, nagkausap pa sila. Sabi nung katulong, bakit mo ginawa yan? Bakit ka nagpatihulog? Kung naghihirap ka, narito ako para tulungan ka. No? Kung may masakit sa'yo, narito ako para alalayan ka. Nahirapan kang kumain, pinapakain kita, bakit mo ka nagpakamatay? Sagot ng babae, hindi ko gusto mamatay dahil gusto ko na makatakas sa paghihirap. Gusto ko mamatay dahil I hate seeing myself grow older. Ano sinabi niya? Hindi ko matanggap na nakikita ko sarili ko matanda na. Kaya gusto ko nang magpakamatay. Naku mga kapatid, anong ibig sabihin? Minsan yung pagpapakamatay, hindi lang siguro minsan, baka lagi pa nga ay dahil sa pagmamahal sa sarili. Totoo yun, di ba? We love ourselves and there's no need of a command for us to do that. Somebody said, to love ourselves is not a command to follow, but a problem to correct. The aim of verse 14 is to get selfish, self-serving, self-loving people to love and serve others to the same degree as they love themselves. And I tell you, brethren, no one can do that. No one can really love others as themselves kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso. Kung hindi niya naranasan na makilala si Kristo, magkaroon ng kaugnayan kay Kristo na nag-demonstrate ng tunay na kahulugan at kabuluhan ng pag-ibig. You can only do that if you are in Christ. Kaya nga, kung meron dito na wala pa kay Kristo, hindi ka pa Kristiyano,
ang pag-ibig na binabanggit kong ito, absent yan sa puso mo. Kaya anong dapat mong gawin? Tumingin ka kay Kristo, tumingin ka sa Kanya, na siyang nagsakripisyo ng Kanyang sarili sa krus para sa makasalanang tulad mo. Tumingin ka sa Kanya na may matuwid na buhay, hindi nagkasala, kailanman at sumunod sa batas ng Diyos, nagbigay ng kasiyahan sa hinihinging hustisya ng Diyos, at nagpalaya sa sino mang mananampalataya sa Kanya sa kahatulang darating. Tumingin ka sa Kanya na muling nabuhay upang magbigay ng pag-asa sa sino mang nanampalataya sa Kanya. Look to Him and be saved. Sa mga mananampalataya, mga member din ng church natin, gusto kong ulitin, ang pag-ibig ay hindi isang abstract word. It is an action word. It is an action that seeks welfares for others. Ito ay isang aksyon na nagsisilbi para sa kabutihan ng iba at hindi sa sarili. Sana tayo'y maging isang iglesia na ginagamit ang kalayaan hindi sa kasalanan, kundi sa paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo.